Hi! Welcome sa Module 3 ng Level Up Onboarding Program ng EMS Group of Companies. Module 3, mga dapat isa-isip, ang core, timekeeping, FIA Foundation, UN Sustainable Developing Goals, sweldo, mga benepisyo. Compensation and Benefits Orientation. Magandang araw! Narito ang mga benepisyong maaaring makuha ng isang empleyado. Para sa kumpanya, meron tayong mga sumusunod na benepisyo. Life insurance, paternity leave, expanded solo parent leave, Magna Carta of Women, anti-violence against women, at service incentive leave. Para naman sa mga benepisyong mula sa gobyerno, kasama rito ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at BIR. Ang life insurance ay isang benepisyong makukuha kapag ang isang empleyado ay namatay. Ang benepisyaryo ng life insurance ay ang magulang kapag walang asawa, at kapag kasal ka, ang benepisyaryo ay ang asawa. Kinakailangan ang death certificate bilang dokumento na isusumite para sa proseso nito. Paternity leave. Ano nga ba ito? Ang paternity leave ay isang pribilehiyo na nagbibigay sa empleyadong lalaki ng 7 araw na leave na may kabuoang bayad para sa unang 4 na panganganak. Upang maging karapat-dapat dito, kinakailangan ng sumusunod. Kailangang legal na kasal ang empleyado sa ina ng bagong silang na anak. Dapat sila ay empleyado sa oras ng panganganak o pagkakaroon ng miscarriage. Mga kinakailangang dokumento. Marriage certificate na dapat ay certified through copy. Birth certificate ng anak na certified through copy. Authorization leave form kapag off-site. Paternity leave form. Expanded solo parent leave or Republic Act 118611. Ito ay tumutukoy sa isang magulang na karaniwang nag-assume ng pang-araw-araw na responsibilidad sa pag-aalaga ng kanyang anak o mga anak. Kinakailangang maglaan ng hindi kukulangin sa 6 na buwan na serbisyong nagtrabaho. Mga kinakailangang dokumento. Isumite ang solo parent application form. Ipresenta ang solo parent identification card mula sa DSWD. Abisuhan ng employer sa loob ng makatarungan at agad na panahon. Ang 7 araw na ito ay magagamit sa loob ng 1 taon. Mga additional na benepisyo ng solo parent. 1,000 kada buwan para sa mga solo parent na kumikita ng minimum wage. 10% na diskwento sa mga gamot kung mababa ang kita at may anak na 6 taong nagulang pababa. Scholarship para sa mga solo parent at kanilang mga anak sa ilalim ng CHED, TESDA, at DepEd. Automatic na PhilHealth coverage. Ang mga solo parent na may trabahong 6 na buwan ay maaaring mag-file ng 7 araw na leave. Ang minimum na edad ng mga anak ng solo parent na maaaring makatanggap ng mga benepisyo ay 22 taong gulang. Magna Carta of Women or Republic Act 9710. Ito ay isang komprehensibong batas na nagbibigay ng karapatang pantao sa mga kababaihan na layuning alisin ang diskriminasyon laban sa kanila. Ito ay nagbibigay pugay, nagbibigay proteksyon, at nagtataguyod sa mga karapatan ng mga Pilipinang kababaihan. Mga kwalifikasyon. Dapat ay nagbibigay ng magkasunod na serbisyo sa trabaho nang hindi kukulangin sa 6 na buwan. Dumaan sa operasyon dahil sa gynecological disorder na sinertipikahan ng isang may kakayahan na manggagamot. Kasama dito ang mga karamdamang nangangailangan ng operasyon tulad ng dilatation, curettage, nakaugnay sa mga bahagi ng katawan ng kababaihan, vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, ovaries, breast, adnexia, at pelvic floor. Ang mga sakit at operasyon na saklaw ng gynecological disorder, surgeries ay
hysterectomy, or variectomy, mastectomy, mga kinakailangang dokumento, Magna Carta form, certified true copy ng medical records, 2 valid IDs. Ito ay mayroong maximum na 60 araw na bayad. Anti-Violence Against Women and Their Children o VAUSI. Ito ay tumutukoy sa anumang gawang serye o serye ng mga gawain na isinagawa ng isang tao laban sa isang babae na kanyang asawa, dating asawa, o laban sa isang babae na mayroong dating relasyon sa kanya, o mayroong isang anak o laban sa kanyang anak, maging ito'y lehitimo o lehitim sa loob o labas ng tahanan, na nagdudulot o maaaring magdulot ng pisikal, sexual, psikolohikal na pinsala o paghihirap o pang-aabuso sa ekonomiya, kabilang ang mga banta ng ganitong mga gawain. Pag-aabuso, pagsalakay, pangahakit, o pag-aalis ng kalayaan. Ang mga biktima sa ilalim ng batas na ito ay may karapatan na magkaroon ng bayad na leave of absence na hanggang 10 araw. Bukod sa mga pangbayad na leave na itinakda ng Labor Code at Civil Service Rules and Regulations, maaaring palawigin ito kung kinakailangan ayon sa itinakda sa Protection Order. Ano nga ba ang Service Incentive Leave? Ang Service Incentive Leave ay isang benepisyo na pinipigay sa mga empleyado na nagtrabaho sa isang kumpanya ng hindi kupulamin sa isang taon. Ito ay naglalaman ng bayad na binubuo ng 5 araw na libreng oras kada taon. Ang paraan ng pag-credit nito ay sa ATF. Sa susunod na buwang sumunod pagkatapos ng kanyang anibersaryo sa pagtatrabaho. Government benefits. Mayroon tayong SSS, Pag-ibig, PhilHealth at BIR. Ang SSS ay mga benepisyo na ating makukuha tulad ng sickness, maternity, salary loan at calamity loan. May SSS online account ka na ba? Kung wala pa, panoorin natin kung paano gumawa ng my.sss online account. Narito ang mga benepisyo kapag ikaw ay mayroong MySS online account. Sickness benefits. Ano nga ba ito? Ito ay cash allowance na ibinabayad para sa mga bilang araw
na hindi makapagtrabaho ang isang miyembro dahil sa karamdaman o pinsala. Kwalifikasyon: confined sa bahay o ospital nang hindi kukulangin sa 4 na araw. May hindi kukulangin sa 3 buwanong kontribusyon sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng karamdaman. Tandaan, kapag home confinement, kinakailangan na maabisuhan ng employer sa loob ng 5 araw mula sa simula ng karamdaman o pinsala. Ang Programang Employees Compensation o EC ay naglalayong makatulong sa mga manggagawa na naapektuhan ng sakit o pinsala dahil sa trabaho na maaaring magresulta sa kapansanan o kamatayan. Ang sakit, pinsala, kapansanan o kamatayan na sanhi ng isang accident sa trabaho ay maaaring mabigyan ng kompensasyon kung ito ay nangyari sa lugar ng trabaho, nangyari habang isinasagawa ang opisyal na mga gawain sa labas ng lugar ng trabaho, ngunit isinagawa sa utos ng kanyang employer. Walang kompensasyon na ibinibigay sa isang empleyado kung ito ay lasing, may layuning sadyang saktan o patayin ang sarili o ibang tao, at may kapapayaan. Narito ang mga requirements sa sickness benefits. Properly accomplished sickness notification form, medical certificate, or SSS Med-01688, operative room record, certified true copy if operation has been done. Discharge summary, certified true copy if confinement, histopath, certified true copy if any, X-ray result, certified true copy if any, laboratory results, certified true copy if any, photocopy of 2 valid IDs, SSS online account. Para sa EC benefits, karagdagang requirements ay accident, sickness report, or B-309 form, police report, accident or incident report, logbook from clinic, SSS online account with enrolled bank account. Maternity benefits. Ano nga ba ito? Ito ay araw-araw na cash allowance na binibigay sa isang babaeng miyembro na hindi nakapagtrabaho dahil sa panganganak o pagkakaroon ng miscarriage. Kwalifikasyon: nagbayad ng hindi kukulangin sa 1 taon at pinakabagong 6 na buwang kontribusyon bago ang semestre ng panganganak o miscarriage. Nagbigay abiso sa SSS sa pamamagitan ng employer tungkol sa kanyang pagbubuntis sa loob ng 60 araw, kundi't maaaring tanggihan ang benepisyo. Requirements: properly accomplished maternity notification form or MAT-1, ultrasound or pregnancy test result, original copy, photocopy of 2 valid IDs, allocation of maternity leave credits form, online account, and copy of member details. Para sa mga requirements, kapag ikaw ay nanganak ng normal o cesarean, pareho ng komputasyon na 105 or 105 araw o 3.5 buwan. Habang ikaw ay naka-leave, dapat mayroon kang kontribusyon sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Kailangan mo lamang magsumite ng certified true copy ng birth certificate ng iyong anak at ang resibo nito. Kung ikaw naman ay solo parent, may karagdagang leave ka na 15 araw. Magsumite ka lamang ng valid na solo parent ID. Salary loan ay isang pangutang na ibinigay sa isang empleyado. Ito ay may layunin na matugunan ang maikli o pansamantalang nangangailangan na miyembro. Kwalifikasyon: dapat ay nakapagbayad ng hindi bababa sa 36 na buwan o 3 taon na kontribusyon, kasama ang pinakabagong 6 na buwan nung naipost na kontribusyon sa kanila kasalukuyang saklaw o uri ng pagiging miyembro. Mga kinakailangang dokumento:
Ang SSS ay dapat SSS online account. Upang maaprobahan ng loan, kinakailangang ipadala ang empleyado ang disclosure statement of loan sa total rewards at ipadala ito sa email, no? Total rewards. Ang SSS Calamity Loan Program o CLAP ay isang programa ng utang na inaalok sa mga miyembro ng SSS na naninirahan sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Kwalifikasyon. Mayroong hindi bababa sa 36 na buwan na naipost ng kontribusyon. 6 sa mga ito ay naipost sa loob ng huling 12 buwan bago ang buwan ng pagpapasa ng aplikasyon. Naging residente sa mga lugar na idineklarang apektado ng kalamidad at nakaranas ng pagkawala o pinsalang na idulot ng kanilang ari-arian. Home Development Mutual Fund or Pag-ibig. Ang mga benepisyo na maaaring makuha ng isang empleyado ay multipurpose loan at calamity loan. May virtual account ka na ba? Kung wala pa, narito ang step-by-step procedure kung paano gumawa ng sariling Pag-ibig virtual account. Multipurpose Loan or MPL ay isang cash loan sa ilalim ng short-term loan program ng Pag-ibig. Nilayuning magbigay pinansyal na tulong sa mga miyembro ng Pag-ibig. Dapat ay nakapagbabayad ng hindi bababa sa 24 na buwang kontribusyon o 2 taon, kasama ang pinakabagong 6 na buwan na kontribusyon. Mga kinakailangang dokumento. Tamang pagkumpleto ng MPL form, photocopy ng 2 validong ID at cash card. Magbigay lamang ng 3 halimbawa ng lagda sa papel kung saan nakaprint o photocopy ang ID at bawat cash card. Paalala, kung mayroon kang kasalukuyang utang para sa tuloy-tuloy na deduction, isumite ang pinakabagong statement of account sa accounting office. Calamity Loan. Ito ay nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga miyembro ng Pag-ibig na biktima ng mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Kwalifikasyon. Nakatira sa lugar na idineklara ng state of calamity o apektado ng kalamidad, dapat ay nakapagbayad ng hindi bababa sa 24
24 na buwang kontribusyon o 2 taon kasama ang pinakabagong 6 na buwan na kontribusyon. Mga kinakailangang dokumento: calamity loan form, 2 pinakabagong payslip, barangay certificate, 2 validong ID na may parehong address, Pag-ibig Regular Saving, MP1. Ito ay obligadong mag-ipon ng 100 piso bawat buwan. May option na mag-ipon ng mas mataas. Modified Pag-ibig Savings, NP2, isang espesyal na ipon na may 5 taon o kahalagahan na may minimum na ipon na 500 piso kada buwan. PhilHealth Insurance Corporation. Upang maging kwalipikado sa mga benepisyo ng PhilHealth, ang mga miyembro ay dapat nagbabayad ng hindi kukulangan sa 9 na buwan ng mga kontribusyon sa loob ng nakalipas na 12 buwan bago ang unang araw ng sakit. Ang 12 buwang panahon ay kasama ang buwan ng pagkakasakit. Requirements for hospitalization: PhilHealth Claim Form CF1 or CSF. Provide update Certificate of Contribution. Change status and additional dependents properly accomplished. PhilHealth Form PMRF. Marriage contract and birth certificate. Birth certificate of parents 60 years old above. Sa pamamagitan ng iyong mobile phone o computer at access sa internet, maaari mong ma-access ang iyong record sa PhilHealth Member Portal anumang oras at saan mang lugar. Paano ito gumagana? Pumunta sa www.philhealth.gov.ph. Mag-click sa mga online services, mag-click sa Member Portal, puno ng account creation page ng Member Portal, i-activate ang iyong account sa pamamagitan ng link na pinadala sa iyong email address. Kapag naka-activate na, mag-login sa PhilHealth Member Portal. Mga bagay na maaari mong gawin sa portal: tingnan ang iyong record sa membership, tignan ang record ng iyong premium contribution, i-print ang member date record o MD, or magbayad online para sa mga self-paying members. Paalala, ihanda ang iyong PhilHealth Identification Number upang makapag-register o makapag-login sa portal. Bureau of Internal Revenue o BIR. Kung wala kang Tax Identification Number o TIN, kinakailangan mong hayos na punan ang Form 1902 at isama ang iyong PSA o Birth Certificate na rehistrado ng NSO o PSA. Para sa change status, punan ang 1905 form at magdala ng certified true copy ng PSA Marriage Certificate. Para sa mga katanungan o pangangailangan tungkol sa mga benepisyo, maaari kang tumawag sa aming hotline sa numero. Maraming salamat po. Manatiling ligtas.